In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na dili malalantad. At walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niya nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Kawikaan at sa paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, isang pari. Ang Ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas ay nagtuturo tungkol sa kahalagahan ng liwanag ng ating pananampalataya at ang responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa atin na ito'y ibahagi. Sinasabi ni Jesus na walang nagsisindi ng ilaw upang itago ito, kundi upang ito'y makita ng lahat. Ang liwanag ay sumisimbolo sa ating pananampalataya, karunungan at mga biyayang natanggap mula sa Diyos. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinatawag na ipakita ang liwanag na ito sa ating mga kilos, salita at pamumuhay. Ang paalaala ni Jesus na pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig ay isang tawag sa mas malalim na pagninilay sa ating pananampalataya. Hindi sapat na tayo'y nakikinig lamang. Kailangan din natin itong isabuhay kung papalalimin natin ang ating pakikinig at pag-unawa. Lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Ngunit kung pabayaan natin ito, mawawala sa atin kahit ang kunting taglay natin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan, tayo inaanyayahan maging makatarungan at mapagmalasakit sa kapwa. Huwag tayong magatubiling tumulong kapag mayroon tayong kakayahan gawin ito. Ang ating buhay ay hindi dapat nakasentro lamang sa sarili, kundi sa pag-alalay ng tulong sa mga nangangailangan. Pinapaalalahanan din tayo na huwag maging mapagmataas o mapanlinlang sapagkat kinamumuhian ito ng Diyos. Sa paggunita kay San Pio na Pietrelcina, si San Pio na Pietrelcina isang pari na kilala sa kanyang mga mistikal na karanasan at stigmatang natanggap. Ay isang huwaran na ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng pagiging instrumento ng Diyos sa pamamagitan ng kababaang loob, dasal at pagkakawang gawa.
Sa ating paggunita sa Kanya, tayo ay inaanyayahang magtiwala sa kalooban ng Diyos at magpatuloy sa ating misyon na ipinamalas ang Kanyang liwanag sa ating pang-araw-araw na buhay. Bilang mga Romano Katoliko, ang hamon sa atin ay maging liwanag sa madilim na bahagi ng mundo. Maglingkod ng may pagmamahal, kababaang loob at pananampalataya, gaya ng ipinakita ni San Pio. Sa muli, inikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!